Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni Banat Kapanig TV. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ako guys. Let's go! Pag-usapan natin, no? Actually, ang ginagawa nga ni Pangulong Marcos, biyahe ng biyahe, no? Yun nga po yun, eh. Chamba mentality yun. Kaya lang, nakakaya na po. Sabi ko nga, pledges, napatunayan natin yan, parang 7, ilan na nga yun? 7%? 7% lang yung natupad. Paano yung 93% na pledges pa rin? No? At ang masakit pa, yung huli niyang biyahe sa Czech Republic, wala na talagang pledge man lang. Ang tanging sinabi nung pinuno ng Czech Republic, full support kami. At sa future, wala na yun eh. Full support. Yung pledge nga, 93% eh. Ha? Wala po yung unang ilaw. Natural light lang po yung unang ilaw. Bintana lang yun. Ito po yung talagang ilaw. Okay. Kaya, dapat pag-isipan na kung dapat pang ituloy yung kababiyahe o kinakailangan nilang bigyan ng kasagutan yung why would we invest in the Philippines, di ba? Yun eh. Anong meron sa Pilipinas? Hindi sapat yung dalaw ako sa bansa nyo, meetingin ko yung mga business leaders nyo. Lalo lang kasing lalong walang pumapasok, lalo tayong walang may pagmalaking pumapasok, lalo kung hindi sila papasok lalo. Kasi nakikita ng lahat na biyahe ng biyahe itong Pangulo na to, bakit wala nangyayari pa sa bansa niya. Ikalawa, yun nga yung atake sa mga kay Kibuloy at sa mga Duterte. Parang pansinin po ninyo. Yung pong DOJ na parte po ng admin, no? Parte po ng anong tawag nito, executive. Tapos yung legislative po, both Congress, Senate at House of Representatives. Kibuloy po yung pinag-uusapan for the last ilang buwan na, no? Na paano sa House of Representatives, paano tatanggalin yung tatanggalin ng prangkisa. Tapos sa Senate naman, paano isasakdal kahit hindi naman sila mga korte. Diyan po yung focus, yan po yung naging focus natin for the last how many months na, no? Kay Kibuloy at saka dito yung atake po kay Kibuloy. Hindi ko po maintindihan kung ano yung interest nila kay Kibuloy. Siyempre, lagi pong kaugnayan kay Pangulong Duterte. Yung atake din po kay Pangulong Duterte. Ngayon lang po nakikita nyo, no? Lahat ng attack dog nila, parang may bago tayong natutuklasan. Eto na naman. Araw-araw meron silang bagong natutuklasan sa mga Duterte. Sinabi pala meron palang kasunduan si Duterte sa mga Chinese na yan. Lihim, no? May lihim palang kasunduan. Kaya tayo ganun eh. Tapos si Duterte pala ganun. Gusto nilang i-eliminate. Hindi ko lang alam kung yung SMNI lang. Kasi hindi ako maniniwala na yung free TV lang yan eh. Yung pag tinanggal mo yung prangkisa ng SMNI, parang ABS-CBN. Mawawala lang yan sa free TV. Pero yung trend po kasi ngayon, sa totoo lang po, yung trend ngayon, hindi naman po lahat, hindi na po yung free TV. Di ba? Nanood po ngayon yung mga tao sa social media na, sa YouTube, sa Twitter, sa Facebook, yan na po at sa TikTok. Kaya bali wala na po yan yung, wala na pong ganong epekto yan eh. Maliban na lang sa mga advertisers, di ba? Yung SMNI hindi naman katulad ng ABS-CBN niya. Kasi marami pong traditional na yung mga advertising company na gusto nila na sa free TV pa rin. Naniniwala sila doon na marami pa rin pong nanonood sa free TV. Sabagay, yung mundo kasi natin, YouTube eh. Mundo kasi natin, maski kayo, di ba? Sa YouTube nyo lang ako napapanood. Baka talagang marami pa rin naman, no? Marami pa rin naman. Kaya lang, yun na nga po, no? Yun yung point ko, no? Kung ang dahilan ninyo ng pag-atake sa SMNI, kung bakit gusto nyo tanggalan siya ng prangkisa para hindi na siya makapagbalita. Kasi ang dami pong kumukuha sa kanya ng balita eh. Real talk po. Ang dami tao na ang source na po ng balita, hindi na po yung traditional na mga radio and TV station, kundi SMNI na. Kasi nakita ng mga tao, sila yung tunay na nagbabalita. Na nakita po ng tao dahil sa SMNI,
na mayroong tinatawag na sabwatan, no? Yung mga oligarko, yung mga nakaupo sa gobyerno, no? Isa yung linya ng mga oligarko sa na may-ari ng media at saka yung sa gobyerno pag pinagtulungan kanila, talagang kaya itong SMNI yan yung panabla eh. 'Di ba? Biruin niyo, siya lang po yung nagbabalita ng mga tungkol sa mga kilos ng mga ng mga NPA, pati po yung mga paano po yung mga legal front ng NPA, CPP, NPA, paano po nag-work yan. Sila po eh. Sila lang po yung tapos kaya makikita niyo sa buwatan talaga eh ng traditional media kasama yung print and radio. Hindi talaga totoo yung mga balita na karating sa atin noon. Before nitong before ng social media. Kasi nauna naman yung social media diyan sa SMNI. Before ng social media, akala natin yun na yung balita eh. Ang dami pa lang doon. Kaya nga po muhing-muhi yung mga tao. Ito hindi po ako bias na anti-Marcos ako Kaya nga po yung galit ng mga tao sa mga Marcos, gano'n na lang kasi media lang eh. Yung traditional media lang eh. Kaya si Cory, lahat ng sinabi ni Cory, tsaka ng mga oligarko, yan yung tama. Yung matandang Marcos, yung pinag-uusapan natin, kahit naman si Pangulong Duterte, bilib eh. Sa tingin ni Pangulong Duterte, tama naman yung mga ewan ko kung may posisyon si Pangulong Duterte kasi siya mismo nagdeklara ng martial law. Kontrolado, isa pala yung utak nun. Akala natin walang pinapaniga, walang pinoprotektahan. No? Nung nagkaroon ng social media, tapos yung mga taga-social media kasi, aminin natin, dapat may pinagkukunan din kami ng impormasyon. At malaking bagay po yung SMNI. Kasi alternative information din namin sila eh. Ay, may nagpakabi ba? Teka lang. Okay, thank you very much kay Sapanta TV na nagbigay sa atin ng 125 pesos na pangkape. Yan, huwag natin kakalimutan yan. Baliktad ba sinasabi ko? Baliktad daw sinasabi ko. Umaayon po ang SMNI. Gusto mo ba sabihin ko, umaayon ng SMNI sa gobyerno? Umaayon ng SMNI sa NPA? Yung ba gusto mo sabihin ko? Bakit mo nasabing baliktad? Ito mga to, atake lang. No? Kahit hindi na nag-iisip eh. Si Badong, wala yan. Lahat ng sinasabi niyang fake news. O sige, pagbigyan na natin si Matthew Alcober. Baliktad ang sinasabi ko. So, ibig mong sabihin, umaayon ng SMNI sa gobyerno? Umaayon ng SMNI sa sa Makabayan Black? Sinasabi ko, sila yung naglalantad sa Makabayan Black. Sinasabi nila na itong mga to ay front ng CPP. Sasabihin mo, baliktad. O sige, yung SMNI na ang front ng CPP. Yun ba gusto mo marinig? Huwag kasi kayong pasok ng pasok. Kahit hindi nyo pa naririnig yung sinasabi ko, baliktad na agad eh. Makinig kayo bago sabihin, hindi yung automatic sa inyo. Pagpasok pa lang, Mangkanor. O may video ba kayo napanood ko? May video ba ako na napanood nyo? Para tawagin, idol ko yun. Idol yan ng mga Thunders. Hanggang idol lang tayo, hindi natin kayang parisan yun. Okay na. Pwede na tayo ulit tumuloy. O sige. Pag mga ganyang argumento nyo, pambobo yan. Huwag pong pambobo. Ano po kayo? Hindi na baliktad ang sinasabi ko. Okay. SMNI. Di ba? Gusto nila pero sabi ko nga, di magtutuloy-tuloy lang ng magtutuloy lang yung SMNI sa okay, pag-usapan po natin, no? Alam po ninyo, ito po napupuna lang po natin. Nakapokus po ngayon ang PBBM administration. Dito nga po, no, yung paraan nila. Kasi sabi ng iba, parang walang direksyon, no? Pero ako alam ko yung direksyon. Nakita ko, pinag-aralan ko po. Ito ang direksyon natin, no? Chamba. Direksyon pa chamba tayo kasi pag nakakuha tayo ng malaki-laking foreign investments, pangat talaga yung Pilipinas, no? Pachamba yun eh. Kahit wala kang ginagawa para ihanda yung foreign investors, malay mo sa kaiikot, makachamba ka. Di ba? Merong maniwala sa'yo, pero ano po yan eh, suntok sa buwan, no? Ika nga. Hindi mo kinakailangan yung siguro
una, passable pa yan yung unang taon. Pero ngayong pangalawang taon na tayo, ganun pa rin ang diskarte natin. Wala naman nakikita. In fact, kabaliktaran pa nga yung nakikita ng mga foreign investors eh. 'Di ba? Mas marami pa silang yung kasagutan sa why we should invest in the Philippines, ay mas marami pa pong sagot na why we don't like to invest in the Philippines. Ngayon lang matindi yung pagpo-promote natin kung ano yung nagaganap sa West Philippines eh. Dinodoble-doble natin eh. Meron tayong mga pro-American na mga journalists na pinasikat ng mga Amerikano, pinasikat ng West. Nanguna na diyan si Maria Ressa, no? Pinasikat kaya pag nagsalita si Maria Ressa dahil si Maria Ressa 'di ba, yung Nobel Peace Prize winner, no? Kakaiba po dating niyan sa West, 'di ba? Kakaiba yung dating niyan sa Tapos na. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.